taliwala sa panahon ug dapit nga imong ginapuy-an. Ikaw nakakita, nakadungog ug nakapamatuod sa mga pag-antos, mga kalisod, mga pagdaog-daog ug pagpanamastamas ug pag-abuso sa katungod ug dungog sa tao. Ikaw nangutana, kanus apa ba kahatagan kinig kasulbaran, solusyon kining tanan? Kanus apa ba di ay mabatnan ang tinuod nga kalinaw, tinuod nga hustisya ug tinuod nga kalipay? Ikaw magasig, tungod kay adunay pasalig o mga saad sa pangulo nga politikanhon nga kuno sila mo serbisyo, sila mo alagad, apan ang tanan nabalitan. Tungod sa manggad, propidad, ang moralidad sa mga pipila nga anaa sa otoridad nabalitan. Ikaw nihangad sa Diyos nun nga katilingban. Nagatuo nga diha makitaan ang kasulbaran sa mga suliran, mga lulan nga imong ginapasan. Apan hinay-hinay, imong nadiskubrihan ang kamatuoran nga ang gialagaran o ginipinsaan maudi ay ang ilang kaugalingon o personal nga mga katuyuan. Higala, ayaw og kaluya, ayaw walaa ang imong pagsalig, ayaw og kaguol, adunay maayong balita alang kanimo karon. Ang Iglesia Adventista del Sétimo Día o Seventh-day Adventist Church nagapahibalo kanimo nga ang imong gipangita o gikinahanglan imong makaplagan pinaagi ni ini nga tulumanon. Tingog sa paglaom ug karon ania ang imong alagad. Salamat day kayo sa tibuok tagapagadian. Kamo nagpaminaw pinagi sa 103.9 LSC MFM o dinhi sa Bukidnon. Kamo nagpaminaw sa 91.7 LSC MFM o sa Agusan. Kamo nagpaminaw sa pinagi sa 107.1 LSC MFM o dinhi sa Davao de Oro, Davao del Norte. Kamo nagpaminaw pinagi sa 99.3 LSC MFM o sa Davao del Sur. Kamo nagpaminaw pinagi sa 95.9 LSM FM. O dito sa Davao Oriental, kamo nagpaminaw pinagi sa 88.1 Shane FM, Radyo Bandera, o sa Dakbayan sa Davao, kamo nagpaminaw pinagi sa Max FM 94.7. Okay? So sa Cebu, DYRB Cebu, thank you very much sa pag-play kanunay sa tuwang program din sa Kanginan. Salamat sa pagpa-air sa tuwang programa. O ang ginong magapanalangin kaniyang tanan din sa Dakbayan sa Sugbo, o iampo rin nato ang Cebu project na to ang LCMFM nga unta madali ang pagtaod sa kuryente, anam-anam naman ilang pag-process pagtaod sa kuryente kanon nalay kulang. Kaya once mataod na sayo nila pagpatindog sa tower mga 1 week after ana mutingog na dayon gikan mataod ang kuryente. So atong i-pray nga sa di madugay mataod na ang kuryente sa maong dapit. Okay, so salamat kay kaniyong tanan. God bless you and more power to you ang Ginoo magapanalangin kaniyong tanan. Nangutana diri Pastor asa din nabutang ang tower sa LCMFM Cebu. Kung di ko marasayop, Tuong no nasa barangay Tuong Buhisan o sitio baka ng Tuong. Basta kay babaw pa unahan pa sa Buhisan Dam no. Diyan dapita. Pabor na siya dito sa di ko kabalo na Tabulok or Pardo asang lugar. Di ko suito din na, kalimot na ko din na mga igalag kay sunan. Bari na basa kay Tuong Buhisan, na diya dapita. Okay, so, napagay, ato na ni pahinahig tubag niya itong mga kwadra, kasi itong mga texter ba, mga luya na lang na sila kay, kasi di na ito matubag sa radio ng ilahang kuan, ang ilahang mga text, sila mga concern. Okay, matod pa din ang 666, si Ellen Goldwhite, isumada Roman number o kabaluka. Marani ang texter na to is 8403. 666 kuno, ang o sumadaho na siya, kuha na siya kanang, nagpasabot na siya o kanang, si Ellen G. White, mo ba? Bitaw, no? O sumadahon tingali ambot lagi unsa pa na pagsumada pero ato na po granting without admitting nga si Ellen G. White yun ang mapintas nga mananap kay mo nagdala sa numero nga 666
So dila pa nato siya supakon kay pinalangga man ni nato siyang igsuon. No, kani sila mga CFD man ni sila nga nag-text na to diri nga kuno si Ellen G. White mao ang 666. Sumala po silang kwentada. So ato na po respetuhan mga pinangga kung makiksunan. Atong basahon ha, niya nagkanayon no. Gikinahanglan ni ini ang kaalam kaniya nga may salabutan, ipakwenta ang numero sa mapintas nga mananap, kay kini mao'y usa ka numero sa tao, ang iyang numero unom kagatos o kanuman og unom. So, niya matod pa nila si Ellen G. White kuno kana. Anyway, matod pa nila nga si Ellen G. White buang, si Ellen G. White patulon, unya 666 pagyod. Ato na po respetuhan mga kaigsunan. Unya ang kining mapintas nga mananap nga 666 matod pa diri maoy mohatag og gininhawa sa larawan sa unang mapintas nga mananap. Matod pa dinhi og gitugot kaniyang paghatag og gininhawa ngadto sa larawan sa mapintas nga mananap nga tungod niini ang larawan sa mapintas nga mananap makahimo na gani sa pagsulti ug sa pagpatay niadtong dili mosimba sa larawan mapintas nga mananap. Sa ato pa kani si Ellen G. White mga kaigsunan kay siya man ang 666 matod pa so doon na ni siya record nga namatay ni siya tao, no? Mamamatay tao ni siya. Doon na ni siya record sa kasaysayan nga panahon sa medieval ages naghatag siya balaod nga pamatyon ang mga dili magpasakop sa simbahang Adventista. O mao na kay naaman na diri o. Unya matod pa diri ang mapintas nga mananap nga dunay numerong 666 matod pa doon na siya'y mangluto siya sulod sa daraw nasa pagbulutan sulod sa 42 ka bulan atong basahon ug ang mapintas nga mananap gihatagan og baba nga magapanglitok sa mga pulong sa pagpangandak ug pagbugal-bugal. Kung granting without admitting si Ellen G. White ng 666 bugal-bugalon di po din si Ellen G. White no. Og siya gitugutan sa pagpatuman siyang kapagbulutan sulod sa kapatan og 40 ka bulan 42 months. Nya sa kasaysayan sa propesiya manghigala kanang 42 months kay kuan man na siya kanang unsay nga na basta 42 months gani per day ana niya is 1 year. Mao na ang sumala sa kasaysayan. Per day is 1 year. So sa ato pa sa kanang 42 months times 30, that is 1,260 years. Hala tigwanga ng Ellen G. White no, dakuha ng edad ni Ellen G. White ni abot siya 1260 ka mga tuig. Grabe no. So amazing kay ni Ellen G. White no. Sumala pa sa pagtulunan sa simbahang Katoliko. O ingon ra ba siya nga di daw kuno ko mangdaot sa simbahang Katoliko. Wala ko mangdaot ta gi tabangan tabo pagpruiba nga si Ellen G. White ang 666. So ingon ana di ay si Ellen G. White diabot siya pila ka tuig nga nagdumalas tibok kalibutan unya gipamatay niya ang mga tao. Okay, gipamatay niya ang mga tao. Yang gipangluto sa mga tao, grabe, babae unya pagkahuman, basta lagi, grabe yun yung mga CFD mag-interpret sa Bible, oy. Mao na interpretation sa mga CFD, nga kana ko nung 666, sa Revelation 13, verse 18, si Ellen White daw na, nga ang 666, mama na mapintas ka mananap, so, ang mapintas mananap, nagapanglutos, sulod sa 1260 ka mga tuig. So, mana si Ellen G. White. So, 1260 si Ellen G. White nga nagapanglutos. Unya, ang kining maong mapintas nga mananap, musakay sa gobyerno, may magbuot sa gobyerno, sumala pa sa record sa Revelation 13. So, si Ellen G. White mapoy nagbuot sa United States of America. O, manilambot pasabot. Pertigid. Manaingon, grabe yun yung mga kabright ni mga CFD ba? Manang salamat kayo mga taga CFD nga mauna inyong interpretation nga si Ellen G. White 666. Karon pa ko kay balo ngayon ana de si Ellen G. White niabot siya og 1260 ka mga tuig nga naghawd-hawd sa tibuok kalibutan
nga gipanglutos gipamatay niya ang mga irehis niadtong tungura. Unya wa may laing record sa kasaysayan nga dunay pamatay tao nga nitabo gawas niadtong 538 AD o hangtod natapos sa 1798. No, kato si Pope Basilius maoy namatay, maoy pinakaunang nag-declare itong 538 AD, Santo Papa Basilius. Unya natapos atong 1798 ni Pope Pius VI. Unya imong compute on 1,260 days. Hala asa ka Ellen G. White ang dapita no. Nga 1798 natapos ang persecution nga 1,260 days. Wa pa man mataos Ellen White. Grabe, perte yun ning mga CFD ba? Hay mayog papasin na lang ato ang ibutang ani nga ang mapintas nga mananap. Hay mayog ingnon ta na lang nga ang PayPal power mo ibot pasabot. I don't say that nga ang Santo Papa mo ay mapintas nga mananap. Di ko sulti niya na. Kaya Santo Papa, pila may edad Santo Papa, mga 80 anyos, mamatay naman. Nya kaning mapintas nga mananap nga nagdala og marka nga 666 milahutay bayag 1260 ka mga tuig sa pagpanglutos. Hay mayo kinatibuk ang simbahang Katoliko ang atong buot ipasabot nini. Ako mag-ingon nga ang mapintas mananap ang simbahang Katoliko nangutana rako. Unlike sa inyo, nga inyo yung gideclare nga si Ellen White mao ang 666. So, ako mag-ingon nga ang simbahang Katoliko mao 666. Nangutana lang ko si Ellen G. White, di man siguro siya pwedeng matunbok na to kay niagi og dakong pagpanglutos. Mo'y nangulo og krusada. Kana bitaw crusader. Iyaha man na sa termino sa Roman Catholic. Crusader, crusade against the hereges. No, gipangsunog nila ang mga kalaban nila. Kana bitaw si ilang mga santos, ilang sunugo no, sila na pa mo persecute. Ilang dauban, pagkadaob na sa magsunod na po nila sa Santo Papa, i-canonize po to nila. Nga santos to siya. Sila si Joanna de Arc, muna Saint Joan. Pero gisunog to nila, kay kuno, ungo, si Joan de Arc. Karon, napuli ang laing Santo Papa, gi-canonize, gihimog Saint Joanna. Inana na kanindot po kinana ka mahigugmaon ng mga kanang PayPal power ba. Inana po sila kay mahigugmaon. Anyway, wako magsultihan ang Santo Papa, ang PayPal Church maoy 666. Ang nangutana lang ko, hain kahay maayo og sila na lang atong itumbok kay sila man ang nihaom. Sila ang nihaom, sila doon ay power tibok kalibutan. Sila no White wa in town to power tibok kalibutan ay pataka raman mo. Dili ka pasar sa Ellen White, besan pagtando-tandoon ta mo, nga si Ellen White ang 666, kaya maluoy ko ninyo, gusto ko magpakita suporta ninyo, nga si Ellen White ang 666, pero di man makaon, di man matulon sa ginhawaan ng inyohang interpretation nga ang 666 Ellen White. Nga naman, si Ellen White wala nagkig-unite sa kalibutan, sa mga gobyerno sa kalibutan niya. Sa Revelation 13, ang mapintas ng mananap ng nagdalag 666, nagkig-hiusa sa mga gobyerno sa kalibutan. Ikaduha, doon ay pagbulotan nga 1,260 days or 60 years, which is 42 months. Ang interpretation ana is 1,260 days, which is 1 year, 1 day is equivalent to 1 year. And that is 1,260 days. Di ba may laing nahitabo sa tibok kalibutan nga nagapanglutos nga mikabat og 1260 ka mga tuig kato namang nahitabo sa 538 nga gikan kang Pope Basilius hangtod ngadto kang Pope Pius VI nga nagsugod ito 538 AD hangtod natapos sa 1798 nga perfect yung kayong 1260 ka mga katuigan. So dili kaha ang Santo Papa or ang PayPal power, ang PayPal Church mao ay nagdala sa 666 kay kini sila mao ang mapintas ng mananap. Pangutana rin ng ako, mga kaiksuna, no? Alam mo kasuko. Kini nga to ang mag-good study, mag-guning ato adre, komentaryo man nga to adre. So, nagkomentaryo man po mo nga, si Ellen G. White ang 666. So, in due respect to you, akong gidawat. Manay gidawat, pero wala ko uyoni nga si Ellen G. White ang 666. Pero,
mas pabor, oy. Kaya si Ellen G. White, di man siya kapasar. Napay lang yung rason nga di kapasar si Ellen G. White. Alang sa inyohang kasayuran, o. Para makaingon yung mga, di gini kapasar si Ellen G. White. Ato ta sa English Bible. Namoy Biblia din na English. Tanaw na to sa English Bible. Okay? Ablihiragon ninyo, be. King James Version. King James Version. Revelation 13:18. Napagilain dali nga dili kapasar si Ellen White, oy. Bisan pag inyo pang ingnon nga si Ellen G. White ang 666, bisan pag uyonan ta mo nya dili nako dawaton or dawaton nya dili nako uyonan. Paminawa ninyo. Here is the wisdom, English Bible ni ha, para sa inyong kasayuran. Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is 636. Kanang 600, 3 score, kanang 3 score is 60. No? 303 score and 6. Ato pa, 666. And this is the number of the men, pastilan, wala man ni ma-woman, oy. For your information ba, wala ni siya na woman, ha? So, mas may tingali mag-study kag usa, brother, bago ka mamasangil nga si Ellen G. White ni, no? Mag-study kag usab. Study niya, ampo ka sa Ginoo. Kay man, this is the number of the men. Si Pope Basilius, lalaki. Si Pope Pius VI, lalaki. So, meaning, ang nagdumala sa institution, dili babae, lalaki. Although, doon nagod mo'y Santo Papa po nga, si Papa Juana po nga, nagpatuo po niya siya Santo Papa, pero babae di, pero kadali raman to, kaya nanganak mo to siya panahon sa prosesyon, no? Pero, lalaki this is the number of the man. And his number is 666. Pastilan, wa mo kabasa. Basig Bisaya ra nga Bible inyong gisaligan, oy? Or, di mo kasabot og in English. Nangutana ra ko, wa ko nag-ingon nga di mo kasabot og in English. Mga CFD, nga nagsigig pamasangil, nga si Ellen G. White mo ang 666. Basi bayag Bisaya ra tama ng inyong masabtan. Basi lang ha. Wa ko nag-ingon nga di mo kasabot og English. Basi baya po di mo kasabot og English. Nga nagkadayon, here is wisdom, let him that hath understanding count the number of the beast, for it is the number of a man. Wa man kigug woman, pastilan paita. Muna nga ako paninyo mga CFD, ayaw na ninyo pasanginlis Ellen White, ana. Ayaw na nagpasanginlis Ellen White, kaya kung inyong pasanginlan si Ellen White, nga mao ang 666, sumala sa Revelation 13:18, magduda ang mga tao nga di mo kabalo mo basag in English. Kung kabalo man galing mo basag in English, di mo kasabot. Mo na ipagduda sa mga tao. So, para di mo madudahan nga di mo kasabot og in English, walaan na siyang nahuna nga si Ellen G. White ang 666. Okay? Salamat kayo, pinalangga na ko mga igsuon. Labi natin itong texter nga taga Zamboanga Peninsula. O, batod pa niya ha, taga Zamboanga Peninsula daw ni siya. O niya, napagyo dere, ihagya po ni, sige lang pastor, ingon naman good ka nga, ayaw jud, nag-ingon naman good kong ayaw jud daota ang Katoliko, pero dili man jud ka kasabot. Wala man ko mangdaot sa simbahang Katoliko. Nganong daoton man akong simbahang Katoliko, nga kadaghanan sa akong mga paryente, mga minahan ako sa kinabuhi, naa sa simbahang Katoliko. I don't hate the Roman Catholic Church. Actually, I love these brethren who belongs to the Roman Catholic Church. Palangga na ko ng mga kaigsunan ng mga miyembro sa simbang Katoliko. Ang ako lang tubagon din kaya siyempre kamong mga CFD manggod, magsige mong pang-bash sa 70 Adventist. Na bitaw to'y babae ng inyo hanggi viral, nga kuno nang luwa siya sa kanang kanang tangkawan sa holy water sa simbang Katoliko abot sa tong lugar to. Hinimo raman di ito, dili man to tinuod for content purposes raman di ito. Para lang yun mo makapang BI, makapang bully sa 70th Adventist Church kay kuno kadtong bayhana
70 Adventist daw kuno to, kabuang rapog ni 70 Adventist mangluwa sa inyohang tangkawan o nga holy water. We also respect what do you respect. Kaming mga 70 Adventist nagrespeto mi sa inyong girespetuhan para sa inyong Santo Papa. So magod mo tawag padre, kanang padre meaning father. We don't call father nga kanang spiritual father on earth kay naman na sa gisulti ni Kristo nga 23 bersikulo 9 sa San Mateo nga di mo magtawag og amahan ng kalibutan ni, pero kung ang inyong papa ang inyong pari mo rin sa mong balay, tawagon mo gyapon na mong father, father, anim ko na father, because we respect you. We respect you. So ganun niya, maingon pa mo nga ang 70 Adventist ng luwa ay nata. Unya ang katupag yung babae nga ni angkong 70 Adventist nga ng luwa sa tubig sa tangkawan nga holy water diha sa simbahang Katoliko, nang wintas pagyod, nang arios pagyod, unya inyong ipadako nga 70 Adventist pag sure mo manang ayaw gyud mo man ako malipay ba po ko nga ang 70 Adventist ilado nga dili mga lahas. Kay bisan pagpasangilan mong Adventista mo nya human nangalahas mo, murag di makaingon og mga tawo di man siya Adventista kay nangalahas man. So unya katapag yung babae nga inyong gi pasangil nga Adventista nga nang luwa sa inyong tangkawan, niya yung gipa-viral sa social media. Hay, pastoran, mura man tog na ay, hindi na ko litokon Okay, base inyo kung i-file og cyber libel case. Kabura ba, ana na ba kayo mo anang mga cyber libel case ninyo karon? Sa imo pang file og kaso anang mga taga 3 media nga di ninyo maangayan ang ilang mga comment. Anyway, thank you very much for that. Basta kay ko wala ko nagapangdaot, nangutana ra ko. Pwede ba nga Katoliko na atong ibutang ani Roman Catholic na to ibutang aning kuan kay sila may dunay history, ang papasiman may dunay history nga nagapanglutos 538 AD to 1798 AD. Pinagi kang Pope Basilius gitapos ni Pope Pius VI. Mo na nga depende na sa inyo. Napagyo na padayon sa dinhi, daghan dinha nagpahulay og laing adlaw nganong Katoliko raman ang imong imensyon. Mao may magsigig pangutana. Pero malipay ra bayo po ko magsige mong pangutana kay kabahin mo ka pamilya mo nako. Ikaw texter kining 8403. Kapamilya ka nako, palangga ti kang igsoon. Wala ko kailan nimo pero magkita ta labanuhon gyud ta ka. Entertainon gyud ti ka. Kung ako'y kwarta, na ako'y panalangin, bahinan ti ka sa akong panalangin, pakanoon ta ka. Kaya nga naman, amigo ta, igsoon ta. No? So, wala ko nang daot sa inyo. So, kaning ubang mga relihiyon nga nagbantay adlaw igpapaulang nga dili, Domingo, wa man po, kanang Muslim brothers na to, wa man amang hilabot. Kadungog ba mo ni Muslim brothers na ko dari nga nang hilabot dari sa radio? Wala, wala. Ang mga kaigsunan na kong mga Islam, di man po sa mga kaya balog na minaw pa po sila sa kong programa or wala, basta kay di ka kadungog nga naay mga Islam brothers na ko dari nga nang hilabot. Ikaduha pod, dili man ni away ang ako dari sa radio, ay opener man ni, pagpaabli man ni sa atong hunahuna, no? So, bisan pag doon na pa Islam brother mo text ako, I will also explain this way. Kaya kini nga itong programa, Religious Bible Commentary Program ni. So, mga komentaryo gyud ko ninyo, sumala sa Biblia. Okay? Kanang mga encyclopedia, di ko kabaloan na. Kanang mga libro, nga mga diksionaryong Bisaya, o uban pa di ko kabaloan na. Wala ko ni ana. Na ubang mga pastor nga maay kay ana, kay nag-invest gyud sila time, nga mag-study sila din I salute them. Pero sa ako, Bible ra gyud ning ako, pinubri ra gyud ning ako mga kaigsunan. Bible ra gyud ni tanan ako, no? Manangkod mangutana mo ri sa ako nga unsay nakasulat sa encyclopedia, unsay nakasulat sa world history, di ko kabalo ana. Biblia ra gyud ning ako, nang ingon mo nga, pastor, naaman diri sa Encyclopedia Britannica nga ang Roman Catholic may matuod nga tinukod ni Kristo. Well, it's all right. Ingon mo nga, total og basahon po nimo Encyclopedia Britannica ang nagpamatuod nga ang Katoliko tinukod ni Kristo, pari ra man gihapon Katoliko.
So kano magsakit man akong tiyan, natural man na. Alangan pari isang Katoliko niya iyang ipamatuod nga ang tinukod ni Kristo nga iglesia mong 70 Adventist murag katawan na napurno. Ay salot anang pariana nga nagsulat nga sa mga kasaysayan kuno. Para sa namingon mo nga si Pigapita may nagsulat ani ngano si Pigapita sa Badista. Unsa may relihiyon ni Pigapita. Si kuan man nagsulat ani si katong si kinsana kanang mga writers sa mga kuan mga historians ngano sa may relihiyon Katoliko raman pod. Alangan mingon sila protestante matuod nga relihiyon nga ang mga writers Katoliko man. Mana nga okay ra nay, wa koy problema magsakit akong tiyan nay. Nya mingon din ang mga siyempre, pabatud-an na mo nga ang Roman Catholic Church may matuod nga relihiyon, may matuod nga tinukod ni Kristo. Sige, pabatud din ninyo ang inyong mga testigos. Ang inyong mga testigos mga Katoliko ra pod. Pastilan. Og ang ako untang pangutana ba? Okay ra mo mga CFD? Okay ra ba mo nga ang inyong proposal topic nga pamatud-an ninyo nga ang Roman Catholic Church may matuod nga iglesia o niya ang inyong ebidensya sinulat ra pod og mga Katoliko? Okay ra mo ana? Nangutana ra ko ha. Okay ra ba mo ana mga CFD, no? Nya mga isog na mo kaayo mga kuyaw na kay manulti nga kining sa Badista tinukod og tao sumala sa encyclopedia nya ang nagsuwat Katoliko ra pod. Katoliko ra pod ang nagsuwat dili pod sa Badista. Nga tagtukod daw si Ellen G. White, si William Miller, si Joseph Bates, sila si Stella. Nya nagsulat pod mga sila ra pod. Natural gamo ninyong buhaton kay para ibuli ninyo ang Seventh-day Adventist Church. Manang ako, Bible lang yuta. Tanaw na to o kinsay makapasar na tong duha sa Biblia. Kana lang kay Bible and Bible alone ta diri mga kigsunan no. Besan ba napadiri bisan unsaon panimo og yaw-yaw diha dili jud ka kalabaw sa Katolik na mo koy planong mulabaw sa Katoliko Wa gyud koy planong mulabaw sa simbahang Katoliko. I always acknowledge that the most populated members when it comes to membership sa Christianity mong Roman Catholic. Pero padaghanay pod, mas daghan ba pong Islam? Mas daghan ang Islam mga kaigsunan kaysa Roman Catholic. So, muna nga ayaw mo pag tuo nga naningkamot ko mulabaw ko sa Roman Catholic Church. Wala. I always recognize the Roman Catholic Church to be most populated when it comes to membership sa tibuok kalibutan sa Christianity. Okay? So, isulay po daw og mention ang INC, Iglesia ni Cristo, tan-aw na to og dili baka pahinaan. Pahinaan. Tabangan tingali. Ang iyang buti pasabot. So, kaning INC, no? Maingon ka nga, kanang pong INC misiguti. Kanang isigutan man ako sila, wa man sila mangutanaw. Wa man sa mag-apil-apil rin. O mapil-apil po ng INC rin, di ato pong hisgutan, di ba? Wa man na sila mo apil ang INC rin. Ambot po nung napapukay mga Iglesia ni Cristo di Manalo na minaw na to dali sa radio. Wa man po ko kibalo. Sa una na aman to. Nato'y daghan po nagkomentaryo dali about Iglesia ni Cristo, something like na. Wala man po karon murag inyohan na po ning panahon kay kamo naman po trending karon, kamo may sikat karon, di ba? Kamo may sikat, kamo may taas og energy. Inyohang energy battery ninyo perti man taas karon nga grabe kayo nga bisag kada semana na debate, grabe ka isog mo debate ni mga CFD. So mo na nga inyohan na po ning panahon karon. Ingon ko nimo nga padayon lang sa imuhang gituhuan. Ayaw panaot sa Katoliko. Okay. Abi ninyo, pinalangga nako nga texter. Wala ko manaot sa simbang Katoliko. Wala. Kung doon ako'y gibasa dere nga ang mapintas nga mananap, nagapamatay og tao sulod sa 1260 ka mga tuig,
Unya ang kasaysayan ninyo nga sinulat ra pod ninyo nagpahibalo nga ang simbahang Katoliko under sa papal power nagapanglutos og mga katawhan gitawag og herehes panahon sa Inquisition, panahon ni Pope Basilius hangtod ni Pope Pius VI nga mikabat gyapon 1260 ka mga tuig. So nihao man siya sa prophecy. So ang akong pangutana, pwede ba kung ang Katoliko na lang atong ibutang diri nga mo'y mapintas nga mananap? Wa ko nag-ingon nga ang Roman Catholic Church may mapintas nga mananap. Nangutana lang ko kay kamo may tag-iya kaha sa Biblia. Giangkon man na ninyong Biblia nga inyohana. So muhangyo lang ko or nangutana lang ko, di ba di ay pwede kung Roman Catholic na lay atong ibutang nga maoy ni haom sa propesya nga mapintas nga mananap. Kaya nga inyo mang ipahid sa Seventh-day Adventist Church. Unya maingon mo nga paila na tong cyber libel si Pastor Bilaber kay nag-ingon siya mo na although slight kayo nga pagkaistorya pero mao gyud kamo maingon mo nga si Lindsay White buang di ba may pailo kaso ninyong libel kay palangga man mo namo. Di ba? Maingon mo si Lindsay White patulon na baday Seventh-day Adventist ingon nga pailan mo kaso wala. Nga naman palangga man mo namo. Unya kung motubago ng inyong isyu pahil mo kaso kay mo na gibuhat ni atong panahon sa medieval ages nga pila ka milyon ka mga taong gipamatay sumala sa kasaysayan nga libro nga sinulat ra pod ninyo. Unya inyo kung tinud-on, mangutana mo asa libro ana, pakitaon ta mo. Pabasahon ta mo, inyo ra po na, kamo ra po yung nagsulat, mga Katoliko ra po yung nagsulat sa kasaysayan. Nya ako inyong pasanginlan ay naunsa man taon. Pero wa gani despite nga naa sa kasaysayan nga pila ka milyon inyong gipamatay ni atong tungura panahon ni Santo Papa Innocent III. O pila na ka milyon inyong gipamatay. Di gyapon ko maingon nga ang Santo Papa or papal system mao ang mapintas nga mananap. Di gyapon ko masulti. Pero mangutana ko, nagwonder ko, di ba kaha ang simbahang Katoliko maoy nihaom sa prophecy nga mao ang mapintas nga mananap. Kaya nagapanglutos gud mangtas gud tibok kalibutan. Kinsa may relihiyon ko ni agig ka mangtas tibok kalibutan, ultimo gani ang Pilipinas gisulong man gani nila. Dali man ka kados aman sa ni sulong sa Pilipinas by 1521. Kaya kuno nag-evangelize Pilipinas, evangelize nga ang gidala espada ug di magpasakop pamatyon nahimo maganing gubat sa Mactan. Sila Lapu-Lapu ay stilan. Di lang ako nasubayon. Kano sa man to? 1521. Natapos 1719. So katong pagsulong nila, katong invasion nila dali sa Pilipinas, kabahin pa to. Kabahin pa to sa persecution era. Kabahin pa to sa persecution era. So malagi na mangutana ko, di ba di ay pwede kung papal system nila itong ibutang diya? Kabura may magbuot. Kanagani pag-ingon ninyo nga, si Lindsay White 666 mapintas nga mananap, kamura man gani po yung nagbuot although dili mo haom. Pero mas mo haom man ang inyong simbahan. Kamo may nag-interpret pwede usbon ninyo inyong interpretation? Pwede ba? Kay kamo may nihaom dili man kami. I'm sorry for that. Okay. Sunod. Gatumo raman ka og istorya. Asa may tumo-tumo kuno ani karon, history or Biblia? Biblia ra kung gigamit tanan, no? Wala ko naghimog mga tumo-tumo nga istorya. God PM Pastor ayaw lagi pamutbot diha sa radyo. Wala lagi ko namutbot. Asa may butbot di? Isulti daw nako kasi akong pamutbot diri sa radyo. Namutbot ba di ko? Nga tanan gibasa ko ra man sa Biblia. Napay ang last dali nga text, tarong baka pagka-pastor nga manaot man ka? Hay pastelan. Kabalo ka. Si San Pablo, paminawan ninyo unsay gisulti ni San Pablo sa ikaduhang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 16. Okay? Ato
Atong basahon mga pinangga ko mga kaigsunan. Hangtod kini sa 17. Ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios og may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, ug alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto, sa pagkamatarong. Sa to pa ang pulong sa Dios, gituga sa Dios nga dunay kapuslanan. Ang kapuslanan madlong, manulid, magsaway, aron ang tao sa Dios mamahingpit o basinangkapad alang sa tanang mga maayong buluhaton. Ikaw higala nga nag-text ka nako nga taga Zamboanga Peninsula. Palangga ka sa Ginoo, tao ka sa Ginoo. So ang pulong sa Dios, dunay kapuslanan diha kanimo. Mubadlong, mosaway, mo matuto. Ingon ana ang pulong sa Dios diha kanimo. So ang ako lang advice nimo, ayaw lang kaayo og supaka ang pulong sa Ginoo. Aninawa lang og maayo, no? Alimadmada lang maayo ba sa kano sa katinuod na ana lang gud. Pamalandunga ba kun baga? Pamalandunga lang pag-ayo kon unsa gyud katinuod kaning mga pulong sa Ginoo nga atong gipangbasa. Medyo sakit lang. Yeah, I agree nga sakit. Pero saon taman pulong man sa Ginoo. Napay lang ang gisulti San Pablo. Kani sakit-sakit na po ning anong sakit paminawon ang pulong sa Dios. Kay ang pulong sa Dios, Hebrehanon 4 versikulo 12, matod pa dinhi, kay ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, og mudulot ngadto sa gitagbuan sa kalag og espiritu, sa mga lutahan og sa mga kauyukan, og mutugkad sa mga hunahuna og katuyuan sa kasing-kasing. So yun ana ang pulong sa Dios. Mahait pa kaysa espadang duhay sulab. Mudulot, mutusok ngadto sa kinasulurang bahin, sa mga gitagbuan sa kalag, bukog ug unod og espiritu. Dito na siya sa kinayukang bahin sa nahuna o sa kasing-kasing mudulot ang kining gitawag og pulong sa Dios. Manang medyo sakit gyud. Medyo sakit gyud mga pinangga kong kaigsunan. Muna nga ato lang pong dawaton o niya atong iampo nga ang Ginoo magapanalangin pod kanato. Napailain diri akong basahon. Si San Pablo gihapoy namulong niini. Galacia Kapitulo 4, versikulo 16. Matod pa ni San Pablo, sarang ba nga ako karon isipon na ninyong kaaway tungod sa akong pagsulti kaninyo sa tinuod? Igsuon tinuod akong gisulti ninyo. O niya isipon ko ninyong kaaway? No. Munagi ni San Pablo, sarang ba nga isipon ako ninyong kaaway tungod kay nagsulti ko sa tinuod? Ang akong gisulti sa radio, tinuod ni, wala ko'y planong manglimbong kaninyo. Wala ko'y plano nga mangilad kaninyo. Wala. Kaya nga naman, wala ko'y relihiyon nga gipadako diri. Wala ko'y bisag unsa nga gipadako diri gawa sa matuod lamang nga relihiyon. Potli nga relihiyon. Nga mao ang tinukod ni Jesus Christ. Nga kamaong iglesia mihaom sa balaang kasulatan. Imagine that wala ko'y sweldo, wala ko'y payroll sa Seventh-day Adventist Church. Wala. Pero nga nung nagwali ko nga ang matuod nga iglesia Seventh-day Adventist, tungod kay maoni ang nakita nako nga nagbarog sa tinuod nga doktrina. Walay laing sibahan nga akong nakitaan. Namoy daghang isyu din nga batok sa Seventh-day Adventist Church, may tungod ng abortion, o guban pa ninyo mga isyu din na. Ang kanang kriminal, kayo ba yung kriminal mo mga bata, kanang isyu nga kriminal, doon naman tayo kanang criminal penal code. Doon na tayo criminal penal code. Ang mag-decide ana ang korte. Kamong mga CFD, magsige mong ingon nga ang Seventh-day Adventist mamamatay tao, mamamatay bata. Doon na mo ebidensya na nga naka-verdict yun sa korte, doon naging court order, doon naging desisyon ang korte nga ang Seventh-day Adventist mamamatay tao. Naamo na yan, ha? Na may sanitarium din doon may Adventist Hospital sa Davao.
Tanawa daw kuno kinsa maitudlo daw nina kinsa nga doktor ang mamamatay bata din handapita. Na may Adventist Hospital sa Iligan, na Adventist Hospital sa Cebu, na Adventist Hospital sa Bacolod, na Adventist Hospital sa Valencia, na Adventist Hospital sa Hinguog. Itudlo daw ninyo kinsay mamamatay bata dihan dapita. Padad-i ko ninyo og kanang court decision nga kani si Tanpulano, si Dr. Tanpulano mamamatay bata ni siya. Kamo ba sayon ra kay mo aligar bitaw, sayon ra kay mingon nga kanang 70 Adventist kriminal ng mga bata. Example ha, yung gani kag illegal logging. Doon na kay ebidensya gikan sa korte nga nag-illegal logging ka nga tao. Ayaw mo pagpatakag istorya pastilan. Kaya kung kining mga Adventist kung pares pa ninyong utok nga gamayng bikil mo file ng kaso, pwede mo file ng kaso cyber libel, oy? Pwede ba mo file ng kaso, ana? Pero dili lang may parehas ninyo nga gamayng bikil mo file ng kaso. Naiusap ito kataga 3 media nga gusto ninyo magluhod-luhod sa tubangan, mga ipasaylo, ipa-video kay inyo pong i-post ang iyahang pagpangayag pasaylo. Kaya kung dili file ninyo kaso, pastilan ni po ninyo. Ang 70 Adventist, di lang parehas ninyo utok. Nga dili mo file, nga kusog kayo mo file og kaso. Kami di mo file og kaso. You name us what you want. No, nga yun may daoton, bisag kung sa inyong gusto, wala may problema. Kaya nga naman, dawat na namo nga katawhan sa Ginoo sama kanimo, kanako, nga nagpaminaw karon, dili tataga din hining kalibutana. So biay-biayon yuta, isipon yuta nga mga dautan, isipon tang kaaway, kay nagtug-an ta sa tinuod matud pa ni San Pablo. Bueno mga igalaw, na dito tayo oras, no? Salamat na lang kayo sa tanan nato mga kapamilya, kinatibuk ang kapamilya sa LCM nga nagbuo, naglangkob para kini nga buhat magpadayon. Salamat kayo sa mga suporta. Palihog inyong mga suporta, padala ninyo, kontakan ninyo si Mrs. Marites Amimita, doon na siya ay mobile number. Doon na siya ay mobile number si Mrs. Marites Amimita. 0965-429-6761. Kontakan na lang niyo siya direkta para pangayon niyo siya GCash number. O kaya padala ba niyo sa Palawan Pawn Shop, RD Pawn Shop, M. Lolier o Cebuana Lolier. O kontakon po niyo si Mrs. Mary Ann Medidas, 0917-718-0269 para mangayo mo suggestion nila, instruction, asa ninyo ipadala. Pwede po nga idirekta ninyo sulod ang inyong donation sa The Loud Cry Ministries Incorporated bank account numbers 0401-033-449-001 Security Bank, Davao City, Rizal Branch. Osbonaco bank account number 0401-033-449-001 Security Bank, Davao City, Rizal Branch. Doon na po tayo dollar bank account numbers. Kung gusto ninyo, taga-abroad ninyo mga paryente, makatabang gyapon sila. The Loud Cry Ministries Incorporated dollar bank account numbers 101-94-0073780. Banco de Oro, Davao City, Rizal Branch. Osbonaco dollar bank account number 101-94-00-73780. Banco de Oro, Davao City, Rizal Branch. Okay, wala kitay oras mga igala sa ngalan lamang kanimo o sa tanan nagamit sa Tyrensol Regional Boss. Thank you very much kanyang tanan. Sa ngalan lamang kanimo nga akong kapamilya o kan Jesus Christ, kimatong great provider. Ako sabi inyong kapamilya ni mong ulipon sa pagwalis may balita. Pastor Israel Villaver the First magiyon kanimo, samtang ang tao muhilak, makiglalis o makiglantugi kana nagpasabot nga wa pa siya kakupsi sa iyang paglaom. Higala, daghang salamat sa imong pagpaminaw. Kami temporaryong manamilit, apan padayon sa pagdapit kanimo sa pagpaminaw sa sunod nga mga sibya. Daghang salamat. Ang Dios magabantay, magalipay, ug magapanalangin kanimo, mao'y among pag-ampot.
Nangandoy ka ba og dugang bunga og bulak sa imong mga pananom? Paspas ang paglambo sa mga dahon og kaligon sa mga sanganini. Unsa pa ang imong gipaabot? Palit na sa Plus Ultra Plant Vitamin. Bitamina sa tanom nga makasigurado jud kang klaro og adunay positibong epekto. Ayaw kalimot, basta foliar fertilizer. Piliya ang Plus Ultra Plant Vitamin. Mapalit sa pinakaduol nga tindahan sa agri-supplies sa inyong dapit. Ito na ba kamoy mga balatian sa inyong kalawasan? Sama sa thyroid problem, sakit sa baga, sakit sa kasing-kasing, dili makatulog, dili tama ang sirkulasyon sa dugo, nagatibugol nga mga dugo, high blood, diabetes, infection, sakit sa ngipon, sakit sa gums, anemia o guban pang mga balatian. Ayaw ka balaka, kay adunay solusyon ni tanang tanan. Aliya na ang pinakabag-o o pinaka-epektibong herbal capsule alang kanimo. Ang Thyresol Herbal Capsule. Balatian malikayan, kini ang solusyon nga mahimong himsog ang atong kalawasan. Alang sa dugang mga detalye, palihog kontaka kining mga numero 0917-1157-459 o sa 0946-6881-774. Basta pa niya, Deolat. Palit na mo. Mapalit sa musunod nga mga tindahan ug butika: Medidas Pharmacy, Custodio Convenience Store, Vijulis Bolts and Nuts, 4D and GM Enterprise sa Valencia City, Premier Drug Pharmacy, Genitolio sa Tagum City, Farm Care Pharmacy sa Banay-Banay, Advent Pharmacy sa Lupon, Davao Oriental, Veloci Store, Magadan Store, Virgie Dagoman Store sa Pagadian City, Abiho Iron Works sa Aglayan, Malaybalay City, NDC Account Office, Trendy Concept Boutique sa Panabo City, ug Evelyn Notarion Dry Goods Store sa Josefina, Zamboanga del Norte.